Iniurong ng Department of Transportation sa 2025 ang pagpapataw ng multa sa mga motorista sa tollway expressway na walang RFID o walang sapat na load. Kaugnay dito, aminado ang Toll Regulatory Board na mayroon ding problema sa operational system ng toll operators na isa rin sa dahilan kaya napagkasundo ang ipagpaliban na muna ang implementasyon ng multa sa Oktubre. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Inaasahan sana ang pagpapatupad sa October 1 ng penalty sa mga motoristang lalabag sa mga alituntunin ng mga expressway sa National Capital Region at mga karatig nitong lugar. Kasama sa mga paglabag na papatawad ng multa ang kawalan ng Radio Frequency Identification o RFID sticker at ang kakulangan sa load sa mga toll gate. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Toll Regulatory Board Executive Director Attorney Alvin Carullo na ipinasa ang Joint Memorandum Circular No. 2024-001 para maresolba ang problema sa toll lane. Ang tinatawag na no RFID, no entry at ang insufficient load, no entry. Ang goal po ng ating Joint Memorandum Circular para po mayroon tayong guideline para sa ating motorista na susundin para po yung tinatawag nating toll queuing o paghaba ng mga traffic sa ating toll lane ay maiwasan. Sa anunsyo ng Department of Transportation, ang pagpapataw ng penalty sa mga motoristang pumapasok sa toll highway na walang RFID tags ay iniurong na sa Enero sa susunod na taon. Inihayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa kaparehong briefing na patuloy na nangangalap ng mga input ang ahensya sa pamamagitan ng mga konsultasyon kasamang iba't ibang stakeholders ng tollway, kabilang ang impormasyon at profile ng mga lumabag. This information will be used to make any amendments to the Joint Memorandum Circular. Let us not lose sight of the goal, no? Convenient and traffic-less travels at all expressways using cashless toll exits. No? Sa datos ng Toll Regulatory Board na kanilang nakuha noong Mayo 2024, may natitira pang 4.8% na mga motorista na walang RFID, habang 95.2% ang mayroon na. So ang pinoproblema na lang natin yung 4.8%. Ang nakakalungkot lang po yung doon po sa ating 95.2, mga 3.6% po dyan hindi naglo-load ng tama or yung may mga insufficient load. So ito po yung statistika na nakita namin kaya po kami nagpapatupad sana ng JMC. Sa kabilang banda, aminado naman ang TRB na may problema din ang operational system ng toll operators. Isaan niya ito sa dahilan kaya napagkasunduan na suspendihin o ipagpaliban muna ang implementasyon ng pagmumulta. Hindi po natin mapapagkailayan. Almost 6.76% po out of 7.8% na mga manual transaction o ito yung mga namumroblema tayo, hindi nagiging successful yung ETC transaction. Ang dulot po nito ay depektibong RFID tag. Ibig sabihin po, yung mga RFID tag natin medyo pumapalya na. Tapos ang kabuang yung rest po, yung mga 0.70+%, yun po yung mga operational issues. Una rito, ang pagpapataw ng multa ay nakatakda sanang ipatupad noong Agosto 31, ngunit iniurong ito sa Oktubre 1. Samantala, sinabi ng opisyal ng TRB na hindi ipapataw ang multa hanggang ang electronic toll collection system ay maayos na. Ibig sabihin, ang schedule sa Enero 2025 ay maaring ilipat muli. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.